Hello there! Ano bang mayroon? You are watching Gina Flores Lifestyle in the US. Welcome to my channel. Nabigla ako dun. Hello! Thank you. Uh-oh. Robot. Oh, bye-bye. Ayan, ito na naman tayo. Ang dami ko mga video na hindi ko pa talaga sila nagagawang gawing content. So, ito na yon. Yung kumakain kami dito sa Revolving Food Sushi. Ayan, ganun lang siya ka-assembly, guys. But, mga sushi yan talaga sila. Different kind. Here naman. So, sa breakfast, kumakain ako ng bagel. So, alam mo na, yung mga American food. So, bagels, cinnamon with sugar, toasted, with avocado on it. So it's really good. So this is one of those local Einstein bagels here na napakasarap talaga. Napakasarap. Napakamatamis. At wala ka ng ibang hahanapin pa. Pero then again, hindi talaga mabuti sa atin kung palagi natin kinakain yan. But this time, this is a special treat. Minsan kasi sa Saturday or Sabado, we are just going out to just have some bites for breakfast. So, what's in my video? Yes, itong cactus na lumalaki dito sa aking kapaligiran, sa entrance ng gate namin. Tingnan mo yung cactus na yan. That cactus has been there for like 25 years or more. Ang ganda-ganda talaga niyan. So, pinapakita ko lang yan dito kahit hindi siya pagkain. Sabi nila makakain daw yung flowers. May nagsabi sa akin, titingnan ko na yung kukunin ko na yung mga flowers at lulutuin ko daw o kakainin ko daw. So, but I do not know. I do kind of adventures about food, but I'm not kind of confident to myself na kakain ako sa mga ganitong bagay na baka pa ito pa yung ikakamatay ko. So, hindi ko kinain yan kasi, alam mo na, we just have to be careful of what things that we eat. But sabi nila, it's eatable. This cactus flower part of it. So, yan, tingnan niyo. Ang ganda-ganda talaga sa paningin ko. Ngayon, sa gabi naman, hindi ano siya. They're not blooming sa araw, umaga. Ayan, nagbo-blooming siya sa umaga. So, it's just so cool. The reason why I included it here because this is part of my video. So, this is part of my life here sa US. So, simpleng bagay lang. So, I am more on appreciating nature sa ating buhay. Ayan, ang ganda-ganda, diba? Ito naman, ito yung greenery sa aking nature, sa aking backyard. Ganito yun, mahilig ako sa mga ganitong bagay. So, this video ay umuulan siya. At saka, medyo, the rain kind of stopped, but nanonood ako sa mga bagay sa labas at sinishare ko sa inyo kung ano yung mga bagay na pinapanood ko. Ayan, parang Pilipinas lang yung backyard ko. Ayan. So, ang ginawa ko kasi dito, parang ginagawa kong Philippines, yung labas namin para, you know, it's like home away from home, ang feelings natin. Hindi naman natin talaga makakalimutan kung saan tayo nanggaling. So, my origin is in the Philippines. Shout out sa mga bisdak. Shout out Philippines. Nakakamiss naman talaga ang uuwi sa Pilipinas. Mga ano pa, since 2018 pa ako nakauwi. But maybe anytime soon baka. Pero I'm just kind of worried about the travel. The travel is pretty long. It's like 24 hours or so sa aeroplano. Dire-diretso yan. So, yan. Palm trees. Parang siyang, ano, yung palm tree kasi it's like coconut trees. It's just a little bit not very steady. The leaves is flexible siya masyado. So, yan. Medyo mahangin. So, binibidyo ko yan sa labas. Ito kasi kasali sa, ano ko dito sa aking video. So, kayo ba may mga ganyan? May mga palm tree pa sa Pilipinas? Ito naman, yes, I like flowers. Roses is one of my favorite flowers there is. So, this is fresh roses. Binigay sa akin. So, it's given to me. Of course, kung gaano ang simpleng kaligayahan ko lang nang magbibigay sa akin ng bulaklak. I do really, really respect somebody that does that to me and makes me very, very happy. Yan.
Sarap kasi, diba, girls, mga girls or boys, diba, ang sarap-sarap ting panoorin yung bulaklak na ganyan. It really, really makes me happy somehow. I cannot express this very well, but roses and flowers really make my day, you know. Kung medyo moody ang feelings ko, medyo nakakabigay talaga sa akin ng inspiration yung mga bulaklak, you know. There's something about them. So, yan, pinapakita ko sa inyo dahil gusto ko nang i-try ninyo kung anong mafe-feel ninyo kapag may mga bulaklak. Sabi nila daw, practical lang daw yung mga bulaklak, kahit binibigyan ka daw, namamatay lang naman daw. Sabi nila, diba? Syempre naman talaga, all the things in life is always have the ending. So, wala naman talagang forever to eternity ang mga bagay. So, as what we say, enjoy while it lasts. So, ito yun. We enjoy the bulaklak while it lasts. Yun. Iwan ko lang kung parang naging blurry a little bit ang bulaklak na yan. But yes, it is so cool to watch. So, yan. Kung gusto nyo amuhin ako, yan ang bibili niya sa akin, bulaklak lang. Hindi na kailangan na bibili niyo ako ng kotse. Joke. So, bulaklak, okay na ako dyan. Kahit sa anong okasyon sa buhay, you know. So, I am practical, but yeah, yes, bulaklak inspire me for so many ways. So, yun. So, tingnan nyo lang, ang mga bulaklak na yan. Ang sarap, ganda-ganda ng greenery. Pero believe me or not, I don't have a green thumb. So, you know what green thumb is? Yung mga lahat ng mga bagay na tinatanim mo nabubuhay kasi green thumb ka kasi. Yun ang sinasabi nila. So, one of the plants or flower that it doesn't really grow on me is, you believe it or not, roses. Ayan, nandito ako sa yard, nag-i-enjoy early in the morning, sumasayaw lang, ayan, ganun lang, stretching lang yung katawan, para hindi, sa Bisaya, yung kubul daw, kapag hindi mo ginagalaw yung katawan mo, mag-stiff, yung hindi ka na makakakilos. Ayan, ito, ready to go na, pero si Habi, hindi pa ready, so ayan, sasayaw muna tayo, i-search muna tayo bago tayo pupunta sa lugar na pupuntahan natin, which is kakain na naman tayo uli. So, lagi na gagawin natin muna ito. Dito naman, ganda, siyempre, iba yung outfit ko dito dahil it is Memorial Day celebration dito sa Amerika. So, nagsiselebrate kami by going to the resorts. Yun lang, nagsiswimming lang, nagpapagalamig lang kasi ang init-init ng summertime. So, ayan, kasi dito naman kasi sa lugar na ito, we call it Adventure Island, 5 minutes away from my home. Kami, we have a membership for the whole year. So ito na naman tayo, kakain tayo ng lobsters. So, dito sa lugar na to, ang daming pagkain. So, dito lang kasi, there's a lot of food to eat. So, I'm just trying to control it here and there. Pero kasi kapag gusto mo na kakain ka talaga. So, welcome to, we are member here too. So, we are member. Minsan kasi kapag nagpapa-member ka, you get a discount, bigger discount than wala, you know. So, it's a choice. Clams. Sino bang ayaw ng clams? So, of course, matagal na ako hindi nakakain ng clams. So, this is my special treat. Kakain ng clams. Boil lang ito, tapos nilagyan nila ng butter. Yan. At saka garlic. Yan. So, masarap. Cham-cham. So, nakain na tayo. Bon appetit na naman tayo. Iniisa-isa ko talaga yan. Sa punong-puno yung plato ko na yan. Sa lahat-lahat ng mga pagkain, mga menu na nandoon, ito talaga ang inuuna kong kinuha. Bahala na kayo dyan kung gusto nyo kakain ng steak. Basta ako, ito muna. Kasi I'm a seafood person. Seafood delight. Hilig ako sa mga talaga yung mga seafood. Mahilig ako sa mga pagkain or food na nanggaling sa dagat. Mostly sa mga sa dagat, salt water. Hindi ako masyado sa mga fresh water. Somehow, matitaste ko yung madi-differentiate ko yung saltwater fish or seafood than to the saltwater or fresh water. So, I prefer saltwater livings na kakainin. So, ito na, second na natin, course natin ito. Ito na yung mga karne. Ayan. Dandahan tayo sa karne, ha. Hindi naman ako kumakain ng karne everyday. So, as I said, special treat lang natin yan kasi grabe naman tayo sa itong pag-work natin, diba? Work Monday to Friday. Wala non-stop yan, ha. Go, go, go sa buhay.
So, syempre, kinakailangan ititreat din natin yung sarili natin, kagaya dito. Ayan. Okay. Ganyan yung steak. May salmon. Of course, may salmon, may ribs, may chicken, fried chicken. Ayan. Teriyaki. Sarap. Masarap nga lang ngayon, no? Tingnan mo. Pero ang alam niyo ngayon, ako, skip dinner na naman ako. So, there's been 2 nights na hindi ako nakain ng dinner. So, ito dito, wow, mango pudding yan. Ang sarap-sarap ng dessert. Of course, who doesn't like coffee after dinner? So, tingnan mo yung coffee ko. No sugar yan, just a creamer. So, kasi kumakain na ako ng dessert na maraming sugar. So, as what they said, eat wisely. Para bang kinakailangan, alam natin yung control natin yung sarili. Self-control tayo sa mga bagay. Kasi, importante din naman talaga na may self-control tayo sa mapagkain kasi healthy-wise. Thank you for watching. Feel free to like and share and please follow me for more. Until here, thank you so much. Bye for now.